Maluslos kasi same pattern eh. Kung paano po manira yung mga dilawan sa panahon ni Cory, panahon ni Pinoy, at panahon po ni Pangulong Duterte. Ganon din po, no, walang puknat, walang humpay, no. Media, tambaluslos, BBM supporter, sama-sama yung sinisiraan yung nagdaang Pangulo, si Pangulong Duterte. Bakit, Aber? Ito naman po si Wawayne. Ayan. Si Wawayne. Budol ka, Mark Villar. Ayan, no, wag mong gaguhin ng tao. By 2022, hindi ka lang budol. Credit grabber ka pa. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam po ninyo, gulat na gulat ako. hindi ko talaga akalain na hindi kaya mga dilawan na rin pati yung nagha-handle ng anong tawag dito, yung PR nito ni BBM at ni Tambaluslos kasi same pattern eh. Kung paano po manira yung mga dilawan sa panahon ni Cory, panahon ni Pinoy, at panahon po ni Pangulong Duterte. Ganon din po, no, walang puknat, walang humpay, no. Sabi ko nga, malakori dilawan na ang estilo. No, yung lahat ng aspeto palalabasin nila na masama. Kasi sa totoo lang po, yung mga umabot po sa Marcos Sr., napakarami po na paggawa. Pero lahat po yan nasiraan po ng dilawan administrasyon ni Cory. Walang ginawa si Cory pero mas okay pa sa mga tao dahil nasiraan. Ang pagkakaiba lang, may mga vlogger na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Hindi nyo po mapapaikot yung mga tao eh. Sama-sama lang po. Yung mga dilawan, yung sila Cory, no? Tapos dilawan, tapos yung media. Sama-sama pong siniraan yung tatay ni Pangulong Marcos. Ngayon naman po, ng panahon ni Pangulong Marcos, ganun din po, no? Media, tambaluslos, BBM supporter, sama-sama yung sinisiraan yung nagdaang Pangulo, si Pangulong Duterte. Bakit po? Para wala man kayong magawa, patas-patas lang. No? Napanood na namin yung style na ganyan eh. Si Pangulong Duterte, buhat po ng umupo, lahat ng problema nilutas. Yung kaya niyan lutasin. Ito po, etong kasalukuyang administrasyon, tignan nyo po yung trend. Lahat ng nakikita nilang problema, kaninong problema? Hindi problema ng kasalukuyang gobyerno. Problema yan na panahon pa ni Duterte. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa panahon ni Duterte, kinasa, plinano, inaprobahan, pati hinanapan na magpupondo yung Mindanao Railways. Sa panahon po ngayon, hindi nila tinuloy. Pero pag tinatanong mo sila, nasa na ano na mangyayari sa Mindanao Railways? Sa Mindanao yung mga sa Mindanao, meron na. Ha? Meron na akong nababasa sa Facebook. Ano na nangyari? O mamaya po ay mga taga-Facebook, mamaya po basahan ng mga pagkatapos pagkatapos ng ating topic. Pag sila po magpapaliwanag ano na nangyari doon sa Mindanao Railways. Ayaw namin sa China kasi ang China kasi hodang China kasi kaban yan ng tao, nananakop yan. Pucha. Si Duterte kasi pro-China yan, kaya sa China lumapit yan. Ano pong alternative nyo? Nakatiwangwang. Binanatan lang si Pangulong Duterte tsaka si Sara Duterte na pro-China kasi. Alam niyo po, 6 years natin kaibigan ng China. Walang nag-akusa noon. Sa lahat na nag-aakusa na yan, walang nag-akusa noon na pro-China si Duterte. Friends to all, enemies to none tayo noon eh. Ngayon, biglang-bigla, masamang tao na si Duterte kasi nag-pro-China siya. Unang paninira yun. Yan ang kauna-unahang paninira eh. Okay.
Ano? Ano yung mic? Kainin mo nga. Ganun ba? Sige. Kala ko kung ano eh. Kainin mo nga uli mic mo. Sige. Ayan. Ayan ang gusto mo. Okay, punta po tayo. Balikan po natin, no? Ikalawa po, ito na po yung yung war on drugs. 'Di ba? Sinisiraan na naman nila na pwede naman daw palang mag-war on drugs ngayon. Napakalawak po kasi ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Ngayon daw, pwede naman daw mag-war on drugs nang walang nanlalaban. Di ba? Siniraan na naman yung war on drugs ni Pangulo. Lahat po ng mga sikat na ginawa ni Pangulo. Okay, nagdeklara po ng wala na raw pong active na guerrilla front. No? Hindi po ni-recognize yung NTF-ELCAC at saka yung ito ay sinimulan ni Pangulong Duterte. Hindi po ni-recognize na yung mananalo na tayo sa mga kababayan nating naligaw ng landas. Pero hindi po nire-recognize yung trabaho ni Pangulong Duterte. Nakita na po natin yan. Sa transport problem, 2024 po ngayon. Natapos na po yung termino ni Pangulong Duterte 2022. May problema po sila sa modernization ng jeep. Umaangal tong mga jeepney drivers. Tanong nyo po kung sino sinisisi nila. 2024 na ngayon ha. Sinisisi po nila sa problema ng jeepney modernization. Hulaan nyo po kung sino. Si Duterte pa rin. Ibig ko sabihin. Okay. Nung kayo po namamalansya, nung kayo po nangangampanya, wala po akong narinig na pag nanalo ako, kayong mga supporter, kayo yung nagsasalita nito. Narinig nyo ba yung Pangulo ng Pilipinas noon, nung siya'y nangangampanya, na pag nanalo siya, lahat ng problema dumating isisisi ko sa nakaraang gobyerno? Wala namang ganun eh. Di po ba? Kasi kung yan ang sasabihin niya, baka hindi makipag-partner sa kanya si Sara Duterte. Ikalawa, sino boboto sa tao na walang balak gawin kundi sisihin lang yung nagdaang presidente? Eto po, ngayon po pagbukas ko, wala pong kaabog-abog. Alam niyo po kung ano bumulaga sa akin? Panay paninira kay Mark Villar. Bakit sinisiraan si Mark Villar? Ano bang ginawa? Si Mark Villar ay miyembro ng Komite de Silencio. hindi po kumikiba. Ito, real talk tayo. Hindi po kumikibo si Mark Villar. Walang involved na kontrobersya. Hindi po siya napapasok sa news. Pagtingin ko ngayon sa X na dating Twitter, yung maganda topic natin, nawawala-wala. Yung ating, okay. Ito po halimbawa. Oo nga eh. Sabi po, let me remind you of the specifics. Nagka-amnesia ka ata, Twitter. Ito po yung mga sinabi raw ni Mark Villar. It is problem we can solve in 2 to 3 years and I am not being too ambitious. Ito po yung sinasabi ni Villar, yung nung 2016, yung problema po sa traffic. April 30, 2021. By 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within 20 to 30 minutes time frame. Okay.
June 11, 2021, the EDSA decongestion program is in full swing. By 2022, every city in Metro Manila will only be 20 to 30 minutes away. December 23, 2022, hindi ko naman sinasabi na kayang tapusin yung traffic sa yung YouTube. Nagkakaproblema po sila talaga. Nagpasabi po yung YouTube eh. Hindi po sa connection natin, no? In fairness. Okay. I-real talk po natin. Bakit po biglang-bigla topic po si Mark Villar ngayon? 'Di ba? Gusto po nilang palabasin na walang na-resolve si Mark Villar na at hindi lang po isa yan. Basahin po natin. Ito po si ano po to, yung binasa ko kanina. Yan po ay nagngangalang The Pearl Lover. Ayan, The Pearl Lover. Ito naman po si Wawain. Ayan. Si Wawain. Budol ka, Mark Villar. Ayan, no, wag mong gaguhin ng tao. By 2022, hindi ka lang budol. Credit grabber ka pa. Ano raw yung sinabi ni Mark Villar noon? By 2022, Metro Manila traffic will never be the same. Every city in Metro Manila will be connected within a 20 to 30 minute time frame, Mark Villar. Okay. Ano pa po? Bruce Willis Rebillame. Kumusta kaya itong damo na si Mark Villar na palpak na DPWH Secretary? Wala pong meron po ba nangyari ngayon kay Mark Villar na pulmalpak? Bakit? Ngayon po nila sinasabi to January. Okay. Nung si Mark Villar po ang secretary ng DPWH, panay po puri natin kasi maya't maya may mga binubuk sa mga highway, no? Pero ngayong panahon na ni Marcos, tinitira nila si Villar. Okay, asan pa? Natupad ba ni Mark? Ito naman si... Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.